So yun mga kalingap, welcome back again sa ating YouTube channel, Just Nagyari Vlogs. At ngayong araw po na ito mga kalingap, ay kasama po natin si John Lloyd yan. O diba? Estudyante. Nasa ID mo? Napatid yung ID niya. So ba't di ka bumili ng lace? Wala pa. Walang pambili. So ako din po, kabibili ko din po. Ang mahal nga po, 90 pesos. Kaya talagang mahirap siya ang i-afford. Lalo na si John Lloyd, wala naman pong pinagkukunan. So kanina bumili din po ako ng mapapagawang polo kasi mahigpit na, kasi dapat pala pag second year unlike na dati no, na oo, na pwede tayong ganito lang, pero ngayon kailangan talaga nakapolo ka na. Saka baka sa akin mas damo mong estudyante ka kapag nakapormal ka, di ba? Kapag nakapolo ka talagang yung datingan mo, alam mo sa sarili mo, estudyante ako, unlike dati. So yan mga lingap, bago po magsimula ang vlog na ito ay please do like, share, comment, and subscribe. At patuloy, 33,000 na ako. 33,000 subscriber. Congrats na, lagi ko inabangan yung mo vlogs na. Supportive ka. Kasi na sana is dumami pa yung followers and subscriber. Ay grabe, thank you. So 33,086 subscriber na po tayo ngayon mga kalingap. Yan, thank you po. Maraming salamat po sa inyong suporta. At syempre yan, subscribe and don't forget no skip ads tayo. So bago po magsimula ito, no mga kalingap, yan po ang una-una yung dapat gawin. So yan, tara. So yan mga kalingap, simulan na natin at kumustahin si John Lloyd po, mga kalingap. So every month, nandito tayo kay John Lloyd para siyempre supportahan yung kahit paano makapagbigay tayo ng konting tulong para sa kanyang pag-aaral. Pang-ala-allowance siya po, mga kalingap. So, kamustahin natin ang isang John Lloyd ngayon. Pogi Ganda ng datingan mo ngayon. Talagang, mapapansin niyo po si John Lloyd, yung mga tindigan niya, talagang pang sundalo na eh. Natuwa nga ako pag nakikita ko to na nakasuot ng pang sundalo. Kasi, na-imagine ko yung future ng isang John Lloyd. So, kamusta bro? Okay naman bro. Busy na sa obligation, diba, natin nasa akad sabay sa ROTC yung time ko, and kailangan talaga na tiyagaan at time management. Tas kung estudyante, tas yung ID list ko napatid na nasira yung kabitan ng ID. Tas dun pala sa yung sa sabi mo na kailangan talaga mahigpit ba sa uniform, kaya talaga lagi naka-uniform, tas body. Tapos kahit mainit dito sa room. Yun bro, ikaw, kamusta bro? Oo, okay lang ako. Kahit pa paano ginagabay ni Lord, nakakapag-survive. Kahit pa paano binibigyan ng mga blessings na talagang hindi mo aakalain na dadating sa buhay. So yun, kahit pa paano ito, nakakaraos. At least kahit pa paano may mga blessings na dumadating. Kahit syempre may mga time talaga na hindi mo akalain na bibigyan ka ni Lord ng mga bagay na talagang very deserved mo. At minsan bibigyan ka ni Lord ng pagsubok, pero at least nakakayanan. Ay, Kuya Kim pala balita yung ba? Kamusta siya? Si Kuya Kim. Si Kuya Kim kasi yan, okay naman siya ngayon kasi nga nakaka-recovery na din. So yun, nakakalungkot mga kalingap about pala nangyari Kuya Kim. Nabalitaan mo pala yun, Tol? Din kasi buti nga siya may social media na may resources. Kasi naman yung kasi ang buhay kasi hindi ba basta-basta bagay yan. Kasi minsan may lumalaban sa cancer, ganyan. May mga para lang mabuhay, naghihirap, nagbibigay ng sobrang aga, wala ng tulog. May mga batang di nakakapag-aral para lang mabuhay, magampanan yung amo ng buhay. Tapos minsan may mga taong alam mo gusto nilang mabuhay, pero may araw na lang sila na dapat may taning ng baga. Siyempre, kasi ang buhay is binigay wala ganun. Kasi minsan ako din naisip ko rin yung dati. Kasi walang tagang as in. Pero parang may nagsasabi sa sarili ko na magpatuloy lang, kasi kahit na ganito ang buhay ko is responsibility mo yun di ba? Responsibility mo
gampanan kung ano ka, Mm. lampasan kung ano yung subok mo ngayon, problema mo ngayon. Is, kumbaga, pain is part of life. Kasi kung sakit, yung nararanasan mo, kung pag naranasan mo ang sobrang sakit, ibig sabihin, buhay ka. Kaya, kung mong, Sabi nga may kasabihan nga na hindi ka matututo kung hindi ka masasaktan. Di ba? kaya, kung mga ano, yung sa depression is, lilipas lang din yan. Basta, not really up to your reason how to live. Yun lang. Sana kayo ano ka, pagdating ka taas, magbalik ka na sa dati. Yan. Anong pinaka gusto mo sabihin kay Kuya Kim para siyempre malabanan niya yung kanyang depression saka yung kanyang anxiety. Anong mga way na alam mo para makatulong sa kanya? Kuya, kasi ano, dati kasi nagranas na ng depression talaga. Yan yung hindi natagan na tutulog sa mga problema. Umiiyak kada gabi. Depression daw, parang ayaw ko na paggabi. Ayaw ko lang pag-ibig na lampasan ko din niya sa ano, bata pa ako. Diba? Tapos nagka-depression na bata pa ako. Mga ano is parang sa akin, nalalampasan ko yan. Basta isipin mo sa sarili mo. Kung inisip mong wala kang halaga, piliin mo ang sarili mo. Patunayan mo na may halaga ka sa sarili mo. Or pag ano, maghanap ka ng reason tungkol sa sarili mo. Huwag kang mag-rely sa ibang tao kung ayaw nila sa'yo, kung bakit ganyan ang buhay mo, kung bakit diharanas mo yun is dahil sa hindi mo nakikita yung sarili mo. Ask yourself ba? Kasi kung patuloy ka magre-rely sa ibang tao, yung sarili mo talaga is parang magre-rely lang din kung ano natatanggap mo na feedback sa kung ano ang halaga mo sa ibang tao, pero yung halaga mo bilang sa sarili mo at bilang sa Diyos is talagang hindi mo na makikita at yun, nagtutungo na doon sa ibang anxiety or depression na na nakuha mo na mag-suicide ganyan. Pero isipin mo kung diyan ka na matatapos ba yung problema mo? What if di ba sa kabilang buhay, di ka man rin papatahimikin. Oo. Parang susunugin ka din doon yung tinatawag na impyerno, susunugin, yung paulit-ulit kang susunugin at paulit-ulit mong makaramdaman yung sakit, walang kamatayan kasi doon. Kasi nagka-depression na. Oh, and that's the eternal life. Yung tinatawag na eternal life. So, doon lang ko na nalinawan doon. Kaya pinilit ko na lang maging mabuhay at lumabas sa amin ng buhay at magkasabay na rin sa piliin lagi ang sariling pahalagahan kasi ikaw man lang din makakagawa ng sa pagkatao mo. Yun nakakalungkot lang din, no? Kasi minsan sobrang sakit talaga. Nakakapag-desisyon tayo ng hindi natin ginusto, pero ginusto na din natin kasi nga gusto natin makapag-exit. Ano may nakapag-exit? Gusto natin matakasan na lahat ng problema. Pero dapat ang problema hindi tinatakasan. Nilalabanan yan. Sabi nga, di ba, yung problema binigay yan sa atin para harapin. At yung problema ay mahalaga kasi how's life work kung walang problema? Anong silbi ng buhay? Di ba? Binibigyan ka ng problema and trials and error and failure. Binibigyan ka ng mga bagay na yan para matuto ka, Para siyempre, masabi mo sa sarili mo na napagtagumpayan ko to, alam ko na to gawin. O, di ba? Dapat yun yung ganun ka broad yung mag-isip yung tao para siyempre malampasan natin yung mga ganyan na pangyayari, Kahit pa sabihin natin na emptiness, sabi nga, di ba mayroon din kasabihan na don't look in a one box. Look, ano sabihin ko sa? Don't stay inside the box. Don't look inside the box. Ibig sabihin nun, huwag ka lang mag-focus dun sa isa, huwag ka lang mag-realize sa isa. Huwag ka lang mag-realize sa isang tao, isang bagay, isang problema. Tandaan mo, mas madami pang problema. Kumbaga, yan ay isa lang. At kung mo sasabihin sa sarili mo na you're empty, you have your friends, meron kang pamilya, meron kang anak. Kahit pakaaway mo sila o hindi kayo nagkakasundo, at least you have it. Isipin mo na lang na
maraming mahalaga sa iyo kaya ka binuhay ni Lord. At yung iba, wala yung halaga na yun. Kumbaga, wala silang kakayang kahit gusto pa nilang mabuhay. Talagang mga cancerous patient, no, na inaalagaan ng doktor, di ba? Gusto nilang magbuhay, gusto nilang maranasan yung mundo, pero pinagkaitan sila. Wala silang kakayahan na explore yung mundo. Wala silang kakayahan na maranasan yung mabuhay ng normal. Pero ikaw na binigyan ka ng kakayahan na gano'n. Binigyan ka ng trabaho. Tulad dito sa social media, napakaganda ng trabaho namin. Minsan mababa ang views, pero at least kumikita ka ng kahit anong oras ka gumising. Depende sa sipag mo, kikita ka at kikita ka kung masipag ka. Napakaganda na nakilala siya. Nakasama, naging isa siya sa The Rock and sa Cowboys. So kung iisipin, kung titingnan mo ng malalim, madaming bagay yung mahalaga sa kanya at mahalaga sa amin bilang mga kaibigan niya. Kaya dapat hindi niya sayangin. Pero ganun pa man, we can judge other people. Hindi natin pwedeng i-judge yung ibang tao. Kasi, sabi nga, kaya nga hindi pantay yung kamay, may daliri. Kasi nga, hindi tayo pantay-pantay. Hindi, iba-iba tayo ng mindset, iba-iba tayo ng pag-iisip. Kaya, yan, sa payo ni John Lloyd, no, napakatalino, napakaganda ng kanyang sinabi. Kaya, sana bro, nanonood ka man, sana hindi na maulit yun, di ba? Diba? Magaling ka bro. Mahalagan mo yung buhay. So, one in a meantime kasi po, mga kalingap, nakasama po namin si Kuya Kim sa isang banding. Kasi sinama ko to si John Lloyd sa bahay. Nagpatulong na ako doon sa buhangin, hakutin. So, tulong kami dalawa, naghahakot kami ng buhangin. Kaya, thank you tol sa support. Kala ko, di mo siya napanood. Napanood mo pala yun? Oo bro. Yung nakano sa inyo, nanonood lang sa mga ano yun. Kawawa naman. And sana magpagaling sana mas lalo pa siyang i-bless ni Lord. Kasi sa kanya, second life niya na yan. Pangalawang buhay. Ano ba yung ano, pag sa oras na ba na yun, mong bagsak ka na may parang may sense doon na may taong nandyan or bagay na yun. Oo. Pabalik ng sigla mo. Like, kung ano, ako dati yung hirap na hirap taga ko is dumating ka baga yung andyan ka, parating mo lang sa akin, si Tita Vicky, salamat po lagi. Tita Vicky. Always, pati Tita, sa mga, tapos nagsasaporta po kay Justin. Sila yung dahilan kung ba't ka nagpapatuloy. Oo. Kasi ikaw, masipag na estudyante, tapos pinagsasabay mo pa yung trabaho mo, tapos ano. Even is, napakahirap is, at least, ang matutulong ko lang sa iyo is, yung pagtulong ko sa mga sa mga school words. Pagtulong minsan pag may wala kang pa tulungan natin sa bawat isa para graduate ka. Kasi minsan mga lingap, nagtatanong ako dito kay John Lloyd kasi minsan busy ako, hindi ako makapag-check ng GC, tapos ang dami pa GC sa cellphone ko, almost 50 yata na GC yun. So, ang dami. Kaya talagang mahirap na mapagsabay minsan, pero minsan kinakaya din talaga. Kasi pag may pangarap. Ito, nagpapakita ko sa iyo. Papakita ko. Anong nakikita mo dyan? Tapos ano yung, di ba, mahangin? Sa iwa, nakikita mo yung baka. Tapos may araw. Sabihin, napakaganda ng mundo. Napakaganda ng mundo. Ganyan ang minsan di mo lang makikita kasi nakatago, pero kung iwa-wonder mo size, napakaganda talaga ng mundo. Napakaganda ng mundo. Kaya yun na lang isipin mo. Kumbaga, wala ka pa sa problema ng iba. Hindi mo pasa ng mundo. Yung problema mo, maliit lang yan sa iba. Pero yung problema ng iba, mas malaki pa dyan. Pero kinakaya nila. Kasi meron silang God. Meron silang pinapaniwala ang Diyos. So, yun yung dapat na always choose God. Put God at the first. Dapat lagi siyang nasa una. Di ba marami tayo needs? Ano yung mga needs natin? Di ba sa pag-aaralan natin? Anong mga pangunahing pangailangan natin? Initial needs. Ayan. Tawag dun? Essential needs. Bahay, pagkain. Bahay, pagkain. Clothings. Clothings. Edukasyon. Tatlo lang. Tapos ang pag-aaral is
Nasa magulang na yan. Oo, sa O, di ba? Pero dapat sinasama dun din si God. O, di ba? Kasi needs natin yan. Needs siya ng spiritual, ng moral, maging physical man yan. Lahat yan, sakop lahat yan. Physical, mental, social. Kasi makikita mo sa tao na maganda siya makisama, okay yung lifestyle niya, masayahin siya, maliwalas yung mukha niya. Makikita mo sa tao na meron siyang God. Kasi meron siyang guide. Sabi nga, si God yung guide natin, di ba? Eh mga kalingap, napakaganda ng mundo. Isang simple lang yan, pero pag titingnan mo, pag nandito ka sa taas, tapos lalangkapin mo yung sariwang hangin, ang sarap mga kalingap. Ang sarap isipin na binigyan tayo ng Diyos para mabuhay. Binigyan tayo ng buhay para gamitin natin sa tama. Para mag-exist tayo sa tama. Para gumawa ng kabutihan sa kapwa natin. So yun yung pinaka the best lesson. tagline lang yun. Kumusta si mama mo? Ay, hindi ko na rin na ano. Ay, sinamahan ko lang si nanay ngayon, nag-uwi na yun. Nagpa-check up kasi niya nanay at masama yung pakiramdam. Ni mama. Nagano si mother mo? Ano, busy na rin sa ano, tindahan kasi Oo. ipapabaga wala man na din ulit trabaho. Wala na din trabaho ulit si papa mo. Bali si mama mo na lang din nagsisikat. At least nandiyan na si kuya mo. Ha? Nandiyan na si kuya mo, di ba? Sa pizza 20 ba? Kasi Oo. nag-ipon pa siyang pamasahe. Nag-iipon pa ng pamasahe. Tama yan. Mag-aaral siya ulit. Oo, next year pa mag-aaral. At saan siya mag-aaral dito din? Oo. Pinipilit ko nga kasi gusto ko makapagtapos. Kahit isang. At sobrang hirap. Minsan nga naiiyak ako, sobrang hirap eh. Sobrang pagod. Tapos sasabihan ka pa ng family problem, social problem, anxiety. Isipin pa, stress ka. So sabi nga kung hindi mo kaya, huwag mo pilitin. Ang gawin mo, surrender mo kay God. Sabi mo, Lord, hindi ko na po kaya. Lord, ganito po ganyan. Sabihin mo sa Kanya. Pag nalaman niya yun, si God kasi, alam niya naman dapat gawin talaga sa iyo. Pero sabi nga, gusto ni Lord, kakausapin mo siya. Kasi doon niya mararamdaman na you're really sincere sa ginagawa at sinasabi mo. Kaya surrender mo sa Kanya. Tingnan mo pagpikit mo, tapos pagmulat mo, mayroong solusyon, kinaamal. Lagi mayroong solusyon. Example, pag wala kang pera, tapos bigla may magpapadala sa'yo, wow. Diba? Ang ganda. Magaling na, instant. Pero dapat magsikap pa din tayo. Huwag kang masasa. Oo. Huwag tayong masasa. Ha? Huwag tayong masasa. Huwag tayong masasa. Swerte. Swerte. Pero as long as na may tinitingnan ko isang bagay na swerte is huwag niyong abusuhin. Oo. Gamitin niyo sa tapos share your blessings. share the blessing. So ito tol, may bigay ko sa iyo yung pang-allowance mo. Pabigay ulit yan ni Tita Bekay. Yan. Binigyan niya din si Gigi Skim. So yan, Tita Bek, maraming salamat po. Talagang kahit napaka-silent supporter nito. Hindi nga kami palagi nito nag-uusap. Mag-uusap lang kami nito pag papadala siya, magbibigay siya ng tulong sa inyong dalawa, sa iyo. So, yan. Po. 1.5 para galing kay Tita Bekay. Yan, Tita Bekay. Jan Lloyd. Salamat po, Tita Bekay. Jan Lloyd, ano masasabi mo? Salamat po, Tita Bekay, sa patuloy niyo pong pag-support sa akin sa panonood niyo po ng vlog ni Justin po. Malaking bagay po ito bilang college student po. At sa mga tulad ko pong talagang minsan gipit na gipit, pero salamat po kay ganyan. Lagi po sa nagbibigay ng tao para mag-instrumento at para magpatuloy po. Gaya niyo po, is ginagamit po kayo para mag-instrumento na maging inspiration ko na rin po at maging kasali na rin po sa pangarap ko na sana po is sunod na vlog ko ni Justin is graduate na po kami. Proud po akong ipakita po yun sa inyo. Yan, Tita Bekay, di ba? Ang dali lang ng panahon. Last year, Tita Bek, nung start na vlog ko si Jan Lloyd, kaya na nag-suporta.
Tapos ngayon, second year college na kami, di ba? Napakabilis po, Tita Bigay. Talagang makikita nyo yung, ano, yung produkto ng inyong kabutihan. Ano po. At syempre, si John Lloyd, kapag meron na din yung pera or makapag-ipon na din siya, tapos kaya niya nang tumulong, di ba? Share the love lang. Share the, ano, share your blessings. Ako naman yung balang araw dito. Siya din naman yung balang araw na tutulong. Ganun lang yun. Kumbaga, balikan lang. Kasi, alam mo sa sarili mo na nung wala ka, natulungan ka. Ako din, nangyari sa akin, wala ako. Pero natulungan ako. At yan ginagawa ko, nag-share ako pag meron ako. Yan. May yung mga kapatid ko, kapag naghihingi sa akin, walang problema. Kasi, share mo lang. Kasi sabi nga, yan, yung pera na yan, di mo naman madadala sa kabilang buhay. At pagsisisihan mo yan na hindi mo siya ginamit sa tama or hindi mo man lang siya na-share. Tapos yung pagturong na yun is nasusukyan ng kasiyahan sa kasiyahan. Kaya ko, Ate Buwis. Sobrang saya ko po na lagi po kayong andyan para sa akin at tumulong. Pati na rin kay Justin po. Maraming salamat kasi lubos po yung kasiyahan po. Kasi po minsan gift daw tapos bilang si Justin Uy. Mga kamusta ka? Kamusta bro? Ayos ka lang ba? Tapos ganyan, minsan wala ako. Hello bro, minsan na ma-vlog kami tapos minsan ay may pinapabot ko na si Ate Bigay. Sobrang unexpected na mga panahon na yun kasi wala taga ako nun as in wala tagang plano kinaumagan at tumagan kasi wala tagang ako allowance na. Tapos biglang mayroong magbibigay. Biglang mayroong. Nangyari na din sa akin yan, a lot of times na mawalan ako tapos yan, tapos may biglang mabuting tao na, uy, padala kita. Napakaswerte, napakaganda na may mga taong ginagamit na instrumento ni Lord para matulungan yung mga taong walang-wala talaga. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kalingap. Thank you po sa ulit Tita Bigay sa pagpapabigay kay Biggest Kim. At syempre yung binigay niyo din sa akin at kay John Lloyd po. Maraming salamat yan Tita Big. Makakaasa po kayo. Magtatapos kami nga ni John Lloyd hanggang dulo. Hanggang dulo bro. Hanggang dulo. Siyempre kay Biggest Kim, no? Bro, sa ating kaibigan, no? Mag-iingat ka palagi. Stay strong. Pagaling ka. At siyempre, kasi si Biggest Kim malapit na dun sa amin sa tinitira namin. Doon na namin pinatira para hindi siya na hindi siya na stress or na depressed kasi wala siya nakikita ng tao. So yan, Biggest Kim, you're the best friend. Siyempre, makaingatan mo ang iyong sarili. Kasi precious yan. Yung isip mo na wala lang yan, ay wala lang sa'yo yan, or wala lang yan sa ibang tao, inisip mo na wala kang prinabang or wala kang yan tulad. Kaya kamali ka kasi sa simpleng bagay nakakatulong ka sa aming lahat. Sa libutan, nakakatulong ka sa mga tinutulungan mo, sa mga beneficiaries. Thank you. At syempre mga kalingap, papaalam na po kami ni John Lloyd. Salamat. Ewan kung pogi ka talaga ngayon to. Kakaiba yung aurahan mo eh. May nagpapasaya na ba sa'yo? May nagpapasaya na ba sa'yo? Wala ako. Gusto mo kaya kung dadating siya, anong gagawin? Kung dadating siya, anong gagawin? Kung darating siya, sana. Tatanggapin mo ba siya sa buhay mo ng buhay? Sana late na siya kapag late na siya dumating tapos. Kailangan kabibes ko sa mga goals ko sa buhay. Dapat pala ganoon. So yan, sa mga gusto mga mag-apply kay John Lloyd, may link dyan sa baba, i-PM nyo muna ako. Tapos ikilatisin ko muna ako. May reto natin kay John Lloyd. Kasi ganun dapat daw, ganun yung standard niya eh. Hindi na siya lugi. May ganito officer na sa chara. Oo. So ikilatisin muna natin. Siyempre kailangan malaman natin yan eh. Tingnan natin kung katanggap-tanggap na sa kaibigan natin. Kasi nakakaya naman na mag-rate tayo ng nang hindi katanggap-tanggap, di ba? So make sure na quality. Yeah, boy. Diba? Parang parang bagay lang na binabarter. Basta babaeng malaki din yung dreams sa Malaki. dreams. Ay, kalaw. Malaki yan. Pangarap. Malaki. Ganun naman pala. Ano na inisip mo bro? Nagulat kasi ako doon sa malaki. Ayusin mo kasi. Ano bang klaseng malaki yan? Pangarap. Pangarap, di ba?
So yan, malaking pangarap daw po. At syempre, matabang puso. Tumatawa. Tumatawa si Janlay, nakakalimutan ko yung iniisip nito. Matabang puso. At syempre, sayahin. Ano pa? Tapos, mahal ang ano niya, magulang niya. Mapagmahal sa magulang. Ibig sabihin, family-oriented. Kasi ang babae kapag mapagmahal sa magulang, kaya kanyang paniniwala ng Pilipinas. Magalang kasi andun yung respect, unity of love nila. Kasi nagsisimula sa banding parents sa Paano pala kung paano kung walang magulang? Kasi iniwan ng magulang. At least mapagmahal sa lolo. Kasi always kanyang pipiliin. sa darong pinili, Kasi nga, ganun pa lang sa family oriented. Hindi ko ka makontento sa pagmamahal ng pamilya mo. pamilya mo at hindi sa pagmamahal ng barkada nga. Pero meron din naman siguro na family, hindi siya family oriented, pero talagang pipiliin ka. At least mapagmahal sa kaibigan, ganun sa mga Pero, oo. May mga ganun din siguro. Pero sa'yo ang gusto naman kasi yung sure talaga. Kaya yun. Tapos yung yung marunong maghintay. Gusto mo yung pinag-iintay. Hindi kasi, Ay. kasi marami pa akong kailangan Tapusin, gawin. mag-graduate pa ako. Ano pa ako magandang manatag. So, pagdating niya is Okay na. okay na. Okay na. Hindi ko magbibigay dati. Hindi ka papagay yung pera. Hindi ka magbibigay yung parents ko. Kung baga, kaming dalawa, puro na natin natin. Kaming dalawa magkapatid. Ay, grabe. Ayun mga kalingap, pag ganito na lamang po at God bless at all. Maraming salamat po sa lahat. So yan, please do like, share, comment. And wag po natin kakalimutan na sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at bago pa lang po sa ating YouTube channel, yan, please pa-subscribe at syempre, don't forget to skip ads po tayo. Maraming salamat po. Taong-taong si John Lloyd. Siyempre, love life niya yun. Basta, sa mga kalingap natin dyan, may mga anak, no? May mga anak, no, na gustong may paasa. Basta alam niyo na po ang standard ng isang gender. Gusto niya yung talagang panghabang buhay na kapag nagmahal siya, pang matagalan na parang yung Rochelle lang yan habang buhay. Yeah, pang matagalan. Ganyan kasi daw yung kasi ganun yung characteristic ko. Para give and take. Alam na may matagal. Dapat daw dumating ka kapag nakapagtrabaho na siya, meron na siya yung standard life living na yung nasa ka meron ka ng kakayahan na i-date siya, bigyan siya ng mga regalo na talaga kaya mo at yung hindi ka na nahihirapan. So yun, bye bye, love you all, God bless.